Jesus. Magandang umaga po sa bawat isa. And thank you, choir, for singing To Rescue a Sinner Like Me. Pag yun yung kanta po, no, damang-dama talaga. Because we know that's true, no? Tayo yung sinners, and God rescue us, no, sa kabayaran ng atin pong mga kasalanan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. And so this morning we praise and thank the Lord once again na narito po tayo upang patuloy na pag-aralan ang salita ng atin pong Panginoon. At hayaan niyo pong basahin ko ang talata na ating pag-aaralan sa umagang ito bago tayo magbukas sa pananalangin. At nabasa na po kanina yung 1 to 11. Basahin ko na lang po muna yung verse 8. Romans 5:8, But God proves His own love for us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Let us pray. Yes, Lord, maraming salamat po sa araw na ito na muli patuloy na mahahayag ang iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa po sa amin, especially sa tinatawag na buwan ng pag-ibig, bagaman ang pag-ibig ay dapat pang araw-araw po naming buhay. Ngunit salamat sapagkat may mga ganitong okasyon upang mas ma-highlight ang pag-ibig mo higit sa kung kanino pa man, Panginoon. At nawa, ang Banal na Espiritu, ang siyang maging gabay po namin sa pag-aaral, punuin niyo po ang aming puso ng pagpapakumbaba at pagnanais na sumunod sa iyong maliyon na kalooban. May you be with your servant, O God, and may you be with your people. At ang lahat ng ito ay nadalain po namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, ako po ay nag-research ng epekto sa isang bata na kung saan ay hindi nakakaramdam ng pagmamahal sa kanya pong magulang. So, ang ilan sa mga bagay po ang aking nasa liksik po, no? Ang impact po nito ay malalim po pala talaga. At kadalasang nadadala habang buhay, no? Yung iba, pagka hindi po talaga siya siguro na-treat or hindi niya na-overcome yung naranasan niya nung kabataan pa siya, maybe may mga even traumatic experiences pa siyang pinagdaanan, even sa pagtanda ay maaari po itong madala. Nakaka-apekto din po ito sa development ng utak. Kaya minsan pag yung mga kausap niyo po, medyo magulong kausap, baka meron niyang pinagdaanan po talaga nung bata pa po, no? So, pagkakaroon ng mababang pagtingin sa sarili, low self-esteem, at hirap sa pakikitungo sa ibang mga tao. At nung makita ko po ang mga resulta na ito, I realize maraming mga Christians ang nag-struggle din po, no, sa pagpapakita ng pagmamahal, hindi lamang sa Diyos, kundi even sa atin pong kapwa. At naisip ko po na hindi kaya minsan yung dahilan kung bakit po tayo ay nahihirapang magmahal, especially sa atin pong kapwa, no, magmahal ng tunay at magmahal ng kagaya ng pagmamahal ng atin pong Panginoong Jesucristo. Because we know that is the level of love na kino-command ng Lord sa atin. Hindi kaya dahil kulang po tayo sa pagtangkilik at pagyakap sa malalim at malawak na pag-ibig ni Kristo. Ito po yung panalangin ni Paul sa mga Ephesian believers in Ephesians chapter 3, 17 to 19. Let me read in Tagalog. Sabi po dito, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig, ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang, ang haba, ang taas at lalim, at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Kung gaano kalalim yung Tagalog po, no? Talagang ganun din hindi natin maarok yung pag-ibig ng atin pong Panginoong Jesucristo. At yun yung panalangin ni Apostle Pablo sa mga Ephesian believers and to all followers of Jesus Christ, na talagang sa ating pong Christian journey, mas lumawak pa yung understanding natin, yung experience natin, yung appreciation natin ng pagmamahal ng atin pong Panginoong Diyos. So today, let us see, paano po ba binuhos ng Panginoon yung kanyang pagmamahal sa bawat isa po sa atin na kanyang tinubos. At pag nakita natin yung mga bagay na yon, ay tingnan din po natin, paano po tayo dapat na tumugon sa hindi masukat na pag-ibig
ng Diyos. Sapagkat ang pag-ibig po ng Panginoon ay hindi lamang siya bagay na we have to cherish, we have to be amazed, kasi talagang mamamangha po tayo sa grabing pag-ibig ni Lord, but it compels us to do something. Yung totoong pag-ibig ng Diyos, kapag naunawaan natin ito, it will move us into action to reflect the love of God sa atin pong mga buhay. So, tatlong bagay po. Number 1, tingnan natin yung first letter O. Kaninang umaga may acronym na MARV si attorney, no? MARV, nawala yung IN. Sasabihin ko sana MARV, are you in? So, yung mga hindi naka-attend kaninang umaga, na-miss nyo po yung, sami-sami na lang daw po yun, secret lang. So, number 1, the outpouring of the love of God in Romans chapter 5, 1 to 5. Paano po ba binuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig ayon kay Pablo? So, buksan po muna natin yung konteksto nung talata na kung saan ay kinabibilangan po ng ating pag-aaralan ngayong umaga. Paul started this letter sa pamamagitan ng pagbubukas ng katotohanan patungkol po sa universality of sin. So, sa madaling sabi, sa pagiging makasalanan nating lahat ng mga tao, without exemption. Romans 1:18 to 31, talagang pag binasa po natin yon, binalikan natin, dinidescribe ni Paul yung mga bagay na kasuklam-suklam na ginagawa ng sangkatauhan. And the point is to show that since all stands as sinners before the Lord, therefore, we all desperately need salvation and a Savior from God's wrath dahil po sa ating mga kasalanan. So ipinakita niya na lahat tayo makasalanan, ibig sabihin lahat tayo kailangan natin ng tagapagligtas. Bilang makasalanan, tayo po kasi ay haharap sa banal na hukom. At yun ay walang iba kung sino po? Ang atin pong banal na Diyos. Sa Kanya tayo nagkasala at sa Kanya tayo dapat na magbayad nung lahat ng mga kasalanan na atin pong nagagawa. Now, pagdating po sa chapter 2, verse 12 hanggang 20, niliwanag po ni Pablo na meron po kasing issue dito eh. Niliwanag ni Pablo na yung pagiging isang Hudyo, kung ikaw ay pinanganak bilang isang Hudyo, at ang kanilang pagiging direct na recipient ng Old Testament law sa pamamagitan po ni Moses, no? Sapagkat sa kanila pong lipi ito na ibigay. Ito pong Old Testament na binabasa po natin, no? Yung Pentateuch. Okay? So, yung pong pagtanggap nila noon ay hindi po nangangahulugan na exempted na sila sa pagiging makasalanan. At hindi rin daw po yun nangangahulugan na mas mataas yung kanilang posisyon, na mas righteous sila sa iba pang mga lahi. So, sinasabi ni Paul para kay Pablo, at yun po yung tinuturo ng Biblia, whether you are a Jew or you are a Gentile, lahat po tayo ay pantay-pantay sa harapan ng Panginoong Diyos. Tayong lahat ay makasalanan. Tayong lahat ay nangangailangan ng tagapagligtas. Do you agree on that? Amen. Now, Paul then, after showing the universality of sin, it points them to the singularity of the solution. Kanino daw po ba natin matatagpuan yung solusyon sa problema ng kasalanan ng sangkatauhan? At yun yung malinaw niyang tinukoy sa chapter 3, verses 21 to 26. So, mula sa malawak na topic, ninanarrow down na ni Paul yung direction kanino po matatagpuan yung kaligtasan. At pagdating po sa chapter 4, ipiniliwanag din po ni Pablo kung papaanong even si Abraham, di po ba yung kanilang kinikilala na ama ng kanilang lahi, kahit daw po si Abraham ay naligtas lamang din sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At hindi sa pamamagitan ng kanya pong sariling gawa. Specifically, yung issue about being circumcised. No? The circumcision of the flesh. Sinasabi po ni Paul na hindi yon ang nagdala sa kanya ng kaligtasan, kundi ang kanyang pananampalataya sa Diyos, sa atin pong Panginoong Jesucristo. Now, matapos po niyang pagtibayin itong mga katotohanan na ito, na lahat tayo makasalanan, kailangan natin ng tagapagligtas, kanya pong itinuro kung papaanong sa pamamagitan ni Kristo lamang matatagpuan yung solusyon. Bakit kay Christ lang? Kasi yun yung kanyang pinakang target na dalin sila. Gusto niyang dalin sila kay Kristo. At ang kaligtasan na ito ay magaganap lamang sa mga taong pinawalang sala ni Kristo. So yun po pala, meron siyang hinihit na pinakang point. Ang tanong, papaano po ba mapapawalang sala ang isang tao?
Now, ayon po kay Pablo, mapapawalang sala ang isang tao kung ilalagay natin ang ating buong pananampalataya kay Kristo Jesus lamang. Na siya lamang ang kayang magbayad ng lahat ng atin pong mga kasalanan. Meaning, hindi tayo. Wala tayong any contribution. Hindi sa kung anong kaya nating gawin. Hindi sa pagiging relihiyoso. Hindi sa pagsisikap natin na maging mabuti. Hindi po natin mababayaran sa pamamagitan nun ang atin pong mga kasalanan. Kahit nga po sa prinsipyo natin, di ba po, bilang mga tao, kapag ang isang tao ba pumatay, tapos gumawa lang siya ng mabuti, nag-community, ang tawag dito? Community service siya. Mababayaran po ba niya ng kanyang community service yung kanyang ginawang krimen ng pagpatay? Hindi. Ganon din po sa mata ng Diyos. Kahit gaano sa tingin mo, yung mabuti mong ginagawa, hindi niya kayang tumbasan yung kabayaran ng kasalanan na kamatayan na dinidemand ng katuwiran po ng ating Panginoong Diyos. And actually, yung mga bagay nga pong iniisip nating mabuti, sabi ng salita ng Panginoon sa Isaiah 64:6-7, para lang silang maruming basahan sa harapan ng Lord. So, apart from Christ, hanggat wala tayo kay Kristo, kahit gaano kabuti yung tingin mo sa bagay na yan, sa mata ng tao, lahat yan ay basura lang sa paningin ng Diyos. So, paano daw po tayo mapapawalang sala? Tanging ang pag-aalay lamang ni Kristo ng kanyang buhay, ng kanyang dugo, ang makapagliligtas po sa atin. Kaya kapatid, kung ikaw sa araw na ito ay magdidesisyon na ito hindi mo pa nagagawa buong buhay mo, yung ilagay yung buong pananampalataya mo kay Kristo at sasabihin mo sa Kanya na, Jesus, ikaw lamang ang aking tanging tagapagligtas. Ang pangako ng Panginoong Jesus, kapag ibinigay mo yung pananampalataya mo sa Kanya as your Savior and Lord, you will be justified. You will be declared righteous by God in His sight. Magkakaroon ka na ng panibagong status at magiging iba na, magiging matuwid na yung pagtingin niya sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. So imagine, ang dami nating kasalanan. Pwede ba tayong mag-isip ngayon ng ano yung mga kasalanang nagawa po natin sa atin pong buhay? Ilang taon na po tayo? Meron po ba ditong 80 plus? Meron po ba? Meron ba ditong 20 years old pa lang? O kaya nasa 15 ka pa lang, 30, gaano na karami yung kasalanan na nagawa natin. And we are guilty. Doon sa mga sins na yon, small or big sa mata natin, lahat yun ay kasalanan sa harapan ng Diyos na dapat nating pagbayaran. But when we put our trust in the Lord Jesus Christ, lahat ng naiisip mo ngayong umaga na ito, kapatid, sasabihin ni Kristo, hindi ka na guilty. You and I now stands as accepted by God. Bakit? Kasi ang makikita na ng Diyos sa atin ay hindi na yung ating pagiging makasalanan, kundi yung atin na pong yung katuwiran na ipinagkaloob na po ng Panginoong Jesucristo. Ito po yung malinaw na sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Sabi po doon, for our sake, He, sino po? God made Him. Sino yung Him? Jesus Christ. He made Him who knew no sin. Jesus is righteous. Wala siyang kahit anong kasalanan. So that in Him, we might become the righteousness of God. So kinuha ni Kristo yung ating mga kasalanan. At mayroong palitan na naganap. Ibinigay niya ngayon sa atin yung kanyang katuwiran. And that is the reason why we are justified. That's the reason kung bakit every time the Lord look at us, ang nakikita na niya, hindi na yung tayo, kundi ang katuwiran na ng atin pong Panginoong Jesus. So we become righteous not suddenly, but because Jesus' righteous life is imputed upon us. That's us. So again, paano po tayo may dideklara na matuwid, hindi na guilty, at katanggap-tanggap na po sa Diyos? Only by putting our faith in Jesus Christ alone as our only Lord and Savior. Now, ito po yung maganda. Merong tinutukoy po si Paul dito na naging bunga. Ano po ba yung bunga nitong pagpapawalang sala sa atin ni Kristo? Unang-una pong binanggit dyan ay ang pagkakaroon ng kapayapaan. Hindi lang to basta kapayapaan, yung peace with God. Sapagkat alam po natin na nung pumasok yung kasalanan, ano po yung unang-unang nasira? Yung ating ugnayan, yung ating relasyon
yung mapayapang ugnayan natin sa Panginoong Diyos. Hindi lang siya po basta nasira nagbago yung ating status. Tayo ay naging kaaway ng atin pong Panginoong Diyos. Sabi po sa Romans chapter 5, verse 10. So kung wala tayo kay Kristo, ibig sabihin, nandun pa rin tayo sa katatayuan na yun, sa pagiging kaaway ng ating Panginoong Diyos. But in Christ, that enmity, that distance was mended. Bumalik yung matiwasay na relasyon at ugnayan natin sa Panginoong Diyos. At naging anak pa niya tayo. John 1:12. Lahat ng mananampalataya kay Kristo, binigyan ng karapatan na maging anak ng ating Panginoong Diyos. Nung bata po ako, akala ko automatic lahat ng tao anak ng Diyos. Kasi nga, lahat ng tao, nilikha po tayo ng Diyos. Pero malinaw ang sinasabi ng Biblia, ang binigyan lang ng karapatan ng Diyos na kanyang maging mga anak ay ang mga tao na buong-buong nanampalataya sa pangalan ng atin pong Panginoong Hesukristo. So kung kaya tayo, kung hindi pa po natin kilala talaga si Lord, kahit ano palang tawag natin sa Kanya na Ama, hindi niya tayo kinikilala po na anak. Pero again, babalik po tayo sa sinasabi po dito ng Biblia, ang sarap. Biruin mo, yung Diyos na naging kaaway natin dahil sa kasalanan, ngayon ay hindi lang natin kakampi. Naging Ama pa natin. At mamaya tingnan natin yung magandang implication po niyan. So pangalawa na sinabi po dito, dahil pinaging pawalang sala tayo ng Panginoong Diyos, na justify po tayo, we are declared righteous in God's sight, nagkaroon tayo ng access. Anong klaseng access daw po ito? Access sa biyaya ng Panginoong Diyos. So in Christ, we receive so much unmerited favors. Ganun po tayo ka-privilege mga kapatid. Hindi natin ito dapat na matanggap. Actually, ito pong grace na to ay napakalawak po na usapin. Pero ang gusto ko pong bigyan ng diin dito ay hindi lamang po yung mga favor in a sense na meron tayong matatanggap sa Panginoong Diyos. Kundi yung favor in a sense na mula ngayon, meron na tayong mga bagay na pwedeng gawin para sa atin pong Panginoong Diyos. Kasi kanina, di ba, sabi po natin, kahit gaano kabuti yung tingin mo sa isang bagay, apart from Christ, hindi mo siya pwedeng maluwalhati. Yun yung sinasabi po ng Romans 3:23. We all fall short of the glory of God. Kahit anong luwalhati ang gawin natin sa Kanya, we fall short. Hindi yun magiging katanggap-tanggap sa Kanya. But when we are in Christ, marami na tayong pwedeng gawin para maluwalhati natin ang ating Panginoon. And that includes worship. Hindi tumatanggap ang Diyos ng worship sa makasalanang tao. Pero nung tinanggap natin si Kristo, this has been our life. Sunday after Sunday, we come together to worship together. And then Monday to Saturday, sa ating mga individual na buhay, ito yung atin pong buhay. Ang buhay ng pagsamba sa Panginoong Diyos sa lahat ng atin pong mga ginagawa. Beloved, please understand that worship is something that we are not capable of and that we are not acceptable apart from Jesus Christ. And it is only by this grace, by the access into this grace where we stand, that we can now worship and live for God. So napakasarap na pribilehiyo po yun na sana nai-enjoy po natin at yan ang bagay na sana po ay wag na wag po nating kakalimutan buong buhay natin. Na every time na nandito tayo, Sunday after Sunday, marirefresh tayo ng katotohanan na yan na hindi ako nandito, Lord, because deserving ako. Nandito ako, Panginoon, sumasamba ako sa iyo because I am unworthy sinner na binigyan mo lamang ng access sa iyong biyaya para pwede na kitang sambahin, pwede na kitang paglingkuran, na pwede ko nang gamitin yung buhay ko para sa iyo. So pangatlong bagay daw po, hindi lamang peace with God, hindi lamang access dun po sa grace na immeasurable, but also rejoice in the hope of God's glory. So ito, napakasarap din pong pag-usapan ito, no? Now, pag pinag-aralan po natin ito sa original, hindi lamang po ito bastang kasiyahan, hindi lamang ito bastang pag-asa sa kaluwalhatian. Ang tinutukoy po nito ay confidence at saka po yung certainty. Anong klaseng confidence meron tayo? Anong klaseng certainty meron po tayo? Confidence and certainty that one day, we will not only see Jesus face to face dun sa heaven, yung kanyang glory po, no? But we will also be glorified
and made perfect and holy. So yung kabanalan ni Kristo, ngayon natanggap natin yung katuwiran ni Kristo. Kaya yun na yung tingin ng Diyos Ama sa atin. Pagdating natin sa langit, doon po magiging complete yung atin pong kabanalan. Magiging as perfect tayo as our Lord and Savior Jesus Christ. Ngayon, after nating ma-justify, tayo po ay sinasanctify pa eh. Talagang nililinis pa tayo. Kaya po may mga pagkakataon, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan kasi hindi pa tayo magiging sinless perfection na tinatawag. Hindi pa po dito yon sa ibabaw ng mundo. Doon po yun. We rejoice in the hope of God's glory because someday we will be like Christ, as holy as He is. Could you imagine that kind of life na hindi ka na makakaisip ng kasalanan? Hindi po natin ma-imagine sa ngayon, no? Kasi lahat tayo talagang mayat-maya eh. Minsan nga, kahit worship service, hindi natin maiiwasan na may mga kasalanang pumapasok sa ating isipan. Tama po? Pero imagine, very promising itong life na ito because of our Lord and Savior Jesus Christ. At sana, dito pa lang din po, habang hinihintay natin ito, ma-practice na po natin ito. Now, ang masarap po sa doctrine ng justification by faith in Jesus Christ, ito po ay hindi lamang punong-puno ng realization kung ano yung present status na meron na tayo kay Jesus Christ. Hindi lamang ito punong-puno ng katotohanan, patungkol din sa mga bagay na magaganap, yung connection ng justification sa magaganap sa hinaharap. Kundi, ito rin po ay nagtuturo sa atin ng tamang perspektibo sa mga present experiences na meron tayo. So, hindi lang niya pinupuno yung isip natin. Yung justification by faith, ikino-connect niya ito sa bawat bahagi ng karanasan natin sa pang-araw-araw na atin pong buhay. At di ba po, malaking bagay kapag tama nating tinitingnan yung mga bagay na nagaganap po sa ating paligid. Hindi lamang natin makikita kung sino tayo kay Kristo, kundi pati na po yung mga pinagdadaanan natin sa buhay ay may i-connect natin kay Kristo. Bakit po? So kapag tama na yung pagtingin natin sa mga bagay nito, magiging tama din kasi yung atin pong pagtugon. At isa na nga po dito yung kasunod na nabanggit, yung pang-apat. Sabi po dyan, magkakaroon din tayo ng joy in our suffering. So you see, lahat yun nag-ugat po sa justification by faith in Christ. So ano po itong joy in suffering na ito? Sa King James, kung inyo pong mapapansin, ang ginamit na translation dyan ay glory in tribulations. So ginamit yung salitang tribulations o yung word na suffering. So ang binabanggit po dito ni Paul, hindi po ito yung mga simpleng problema lang. Hindi lamang daw po ito yung mga minor inconveniences ng buhay. Ang tinutukoy po dito mismo ni Paul ay yung literal na mga tribulations, yung mga real hardships, yung mga stresses, yung bigat na meron tayo sa atin pong buhay. And even yung mga life and death issues na kinikerry natin or we are going through right now. Come to think about it, kapatid. Ano yung pinakamabigat na problema mo ngayon? Yung iba siguro sa atin, sa pamilya. Yung iba siguro sa atin, sa finances. Yung iba siguro sa atin, sa relasyon. Yung iba siguro sa atin, sa inyong trabaho, sa inyong business. Yung iba sa atin siguro, no, halos umiyak pa gabi-gabi kapag naaalala mo yung mga problema na meron ka. At yun yung tinutukoy po dito ni Paul. Hindi lang yung mga light na problems. So sinasabi niya, we can glory in our tribulations because we are justified in Christ. Knowing that we are already declared righteous by Jesus, as a result, ito po pala yun, it gives us a righteous perspective kung papaano din natin haharapin itong mga kabigatan at hamon ng buhay. So we see, ang sarap po, no? Hindi lang binago tayo kung sino tayo. Lalabas po pala yan, magre-reflect po pa yan sa pag-iisip natin, sa pamumuhay po natin. Nagiging matuwid din ang pagtingin natin sa mga suliranin at paghihirap ng buhay. Of course, yung joy in suffering na sinasabi po dito, hindi siya yung magiging masaya ka na, uy, alam mo kapatid, may problema ako ngayon. Salamat, may problema ako ngayon na gusto ko to, parang ganyan po, no? Wala naman pong tao magpe-pray na magkaroon ng problema. Nasubukan niyo na po ba? Yung boring na boring ka na sa life mo, no? Tapos sabi mo, sana Lord, magka-problema ako. Naalala ko po pala, kwento ko lang, nung nasa seminary ako,
Nung first year, ang smooth talaga lahat ng mga nagaganap sa life ko nung seminaryan ako. Tapos narinig ko yung mga schoolmate ko, yung iba may problema sa tuition fee, yung iba may problema may maling nagawa sa school. Marami silang problema. So parang sabi ko, Lord, salamat kasi yung buhay ko ay smooth sa Bible school. Pero somehow, sabi ko, ano kaya mga challenges din na pagdadaanan ko? Ito na nga. Sabi ko, Lord, mapagbiro ka naman. Matapos kong maisip yon, sa akin din sunod-sunod na dumating yung dagok ng buhay. Nag-aaral pa lang ako sa Bible school. So, hindi ito yung sinasabi dito na glory in tribulation na nanaisin mo na magkaroon ka po ng problema. With glory in tribulation, ito po yung pagiging matuwid ng pagtanggap natin. Yung pagtugon natin sa kahit anumang mga bagay na dumating po sa atin. Kasi ang realidad, di ba po, ang pagtingin natin sa problema noon, negative po agad eh. Tama po, sino po sa atin yung hanggang ngayon, matik kapag ka nagka-problema tayo, ayoko niyan. Ayaw agad po natin. Feeling natin walang purpose. Feeling natin randomly, accidentally, nangyari lang siya. But when we remember that we are already made righteous by Jesus, ang dami po nitong ipinapaalala sa atin. It reminds us na kakampi na natin ang Diyos. Yung dati nating kaaway na Diyos, pinapaging matuwid niya tayo, at siya ay kakampi na natin. At siya ang tutulong sa atin upang mapaglabanan natin ang lahat ng mga pagsubok na to at mapagtagumpayan po natin. Kasi ama na natin siya eh. Siya yung ating matuwid na ama na siyang aagapay at tutulong sa atin sa tatlong letter T. Tribulations, trials, testings, sama pa natin yung pang-apat, temptations. Siya po yung tutulong sa atin. In what sense we can rejoice in our suffering or glory in our tribulations? Sa iba, para sa kanila, pag nagka-problema, walang purpose. Kasi wala silang Diyos na kinikilala eh. Randomly lang dumadating yung mga problems. Pero sa atin, malinaw na tinutukoy ng Biblia, meron palang purpose po itong mga pagsubok na ito ng buhay. Tatlong bagay na banggit po dito. Number 1, ito daw po ay magpo-produce ng mga virtues. So we see, hindi lamang siya inaalaw ng Lord na mangyari dahil gusto tayong pahirapan ng Diyos. Hindi po. Meron niyang kahihinatnan. At unang-unang binanggit po dito ay endurance. Sa other translation, binanggit po dyan yung salitang patience. Pasensya na po, no? Tinatry ko lang na Tagalog yung PowerPoint, pero dito naman yung iba ay English. So yung patience, pagiging matatag nung pananampalataya po natin at pagpapakabanal sa kabila ng mga pagsubok. So yung endurance po palang yan ay resulta pa rin ng pananampalataya na meron tayo at ng ating righteous standing before the Lord. So kaya po pala tayo may suliranin, gusto ng Lord ma-develop yung endurance natin, yung tatag ng atin pong pananampalataya. Ikaw po kapatid, gaano po katatag ang iyong endurance this week? Gaano ka naging matatag? Do you easily give up kapag ka may mga hardships na? Na minsan, ayaw na nating mag-ministry, ayaw na nating magpatuloy. We don't endure. Or do you patiently persevere? Na kahit anong hirap na, anong bigat ng kalooban mo, na even sometimes dumadating sa point na hindi ka na makatulog. Pero alam mo, dahil meron kang pananampalataya, pwede kang makapagpatuloy. That's perseverance. At sana po, tuwing tayo ay may mga pagsubok sa buhay, balikan po natin ang purpose na ito ni Lord. Gusto niya na ma-build yung atin pong endurance, yung atin pong pananampalataya. Kasi kahit saan po tayo tumingin sa anggulo ng ating pong mga buhay, we need endurance. Tama po? Lahat ng anggulo ng atin pong buhay. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, sa madilim na mundo na atin pong ginagalawan. Magpunta ka sa trabaho mo, you need to have endurance of faith. Lalo na kapag kayo mga katrabaho mo, talagang masigasig silang akayin ka sa makamundong gawain. So you have to stand strong. Sa loob ng tahanan, kahit na Christian family, hindi ibig sabihin na perfect family po tayo. Tama po?
Lahat po tayo, kahit na mga Christian family na tayo, meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay. At yun ay nagiging avenue, test of faith, test of endurance, na magpatuloy pa rin tayong manampalataya sa atin pong Panginoon. And we will not give up. Now, ang maganda pa po, hindi po yung endurance end. Endurance itself is a means to an end. Imagine, yung problema, hinaalaw ng Lord kasi meron siyang layunin na mabuild yung endurance. And even yung endurance, meron siyang purpose. Ano daw po yung nagiging resulta? Kapag tayo ay nag-endure sa mga pagsubok ng buhay, nabibuild daw po yung ating character. Because we endure. Of course, we endure only by the grace of the Lord. Hindi pa rin yan sa pamamagitan po ng ating sariling kakayanan. Pag nag-i-endure tayo, ano po yung mga character na nabibuild sa atin? Sometimes, mas nagiging loving tayo. Di po ba? Pag may mga pagsubok sa buhay na noon, hindi tayo loving na tao, pero dahil nagkaroon ng pagsubok, na-endure natin sa biyaya ng Lord, tinuruan tayo ng Lord na maging loving. Minsan, tinuturuan tayo ng Lord na maging hindi self-centered. Baka kasi sa buhay mo, naging successful ka, sa sarili mo na lang ikaw nakatingin. So sabi ng Lord, sige, kunin natin lahat ng meron ka. Para nang sa gayon, maalis mo sa sarili mo yung pride, yung focus. At bumalik ka uli sa akin, dumepende ka uli sa akin. Sometimes nangyayari po yan sa ating mga buhay. Sometimes, we learn to be more humble and more faithful. Di po ba? Sasabihin ng Lord, sige, mula nung naging successful ka, kinalimutan mo na ako. Samantalang nung walang-wala ka, ikaw yung unang-una na lumalapit sa akin. Kunin ko muna sa'yo yan. Para mas maging faithful ka uli. Sometimes, ang character na binibuild ni Lord is we learn to depend more sa Kanya. Kasi nga, again, babalik pa rin tayo sa issue na kapag hayahay yung buhay, we are prone na lumayo sa Panginoon. Sometimes we learn to stay committed despite of hardships. So all in all, we get to practice Christ-likeness. So nabibuild yung character ni Christ sa bawat isa sa atin tuwing tayo po ay may pinagdadaanan na mga pagsubok. At pangatlong binanggit po dito, hindi lamang yung endurance, na kung saan ay means para mabuild yung Christ-like character sa ating buhay, na-establish din po yung hope, yung buhay na pag-asa. Now, the more we mature in our faith, as we endure, and we become more like Christ, the stronger our hope becomes. So, yun po pa lang yun. Di ba po, nung baby Christian tayo, sino po sa atin dito yung naalala mo yung stage na yon na ikaw ay baby Christian pa? Yung konting problema, nawawalan ka agad ng pag-asa. Pero the more you endure, the more na nagmamature tayo sa character ni Christ, nakikita natin na mas humahaba, tumatatag, lumalawak yung atin pong pag-asa. Kasi nga, hindi na tayo pumofocus sa ating sarili lamang. Hindi na tayo nakatingin sa ating sitwasyon lamang. Nilalagay na natin ng buong buo kay Kristo lamang yung atin pong pag-asa. So all in all, we see here that being justified is not just about having a new status. Yung nga po yung sabi natin kanina, a new status before God. But also being justified is being able to reflect that righteous life and character of Christ. At kung bakit kaya na po natin ito ngayon, ito po yung binanggit dyan na susunod. Because God poured out His love on us sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, ibinuhos ng Diyos yung Kanyang pag-ibig sa atin. Lahat ng mga dinidiscuss natin kanina na binubuong concept ni Paul, yun, ibinasik sa atin ng Lord ang Kanyang pag-ibig. At natanggap natin yon hindi sa pamamagitan natin, kundi sa instrumentality ng banal na Espiritu na ibinigay sa atin nung araw na tinanggap po natin ng Panginoong Hesus. Yung word po dito na poured out or shed abroad sa ibang translation means to distribute largely.
So imagine that, kapatid, nung binigay yung banal na Espiritu, hindi tayo binigyan ng something cheap. We are not given a kind of love that will last only for a day. That's cheap. We are not given a kind of love that will last only for a season. Pang February ka lang loving. Pagdating na naman ng March, hindi ka na loving. Beloved, we are talking here about an immeasurable and unlimited love. Kasi yung source po nito ay unlimited din po and immeasurable. At yun din po yung expectations sa atin as recipients of this love. Kaya nga, beloved, balik tayo palagi po Unawain nating maigi, i-savor mo yung source of love, hindi ka mauubusan din po ng pagmamahal. Kapag yung love mo palagi pong kulang, tanungin mo kung kanino galing yan. Baka yung love natin, dito natin hinuhugot sa sarili lang po natin. No. Dapat nag-uugat yon sa pag-ibig ni Kristo. Kasi yung pag-ibig ni Kristo, hinding-hindi po yan magmamaliw. It is distributed largely. He poured out His love on us. He shed it abroad. Kaya, totoo po yung sinasabi palagi na, di ba po, ang isang batya na punong-puno ng tubig, pag punong-puno na yan, hindi yan maiiwasang tumapon. If you are indeed filled with the love and life of Christ, hindi po natin yan maiiwasan na makita ng ibang tao. Magre-reflect at magre-reflect po yan sa ating buhay. The way we talk, the way we think, the way we feel, the way we speak, the way we move, the way we act, the way we respond. Lahat ng avenue or area ng atin pong buhay, lalabas at lalabas kung pag-ibig ni Kristo ang pumupuno sa iyo at sa akin. On the other hand, an empty basin can give nothing but shallowness and emptiness. Beloved, wala po talaga tayong mabibigay na pag-ibig at katangian ni Kristo kung, number one, hindi pa po talaga natin natatanggap si Kristo bilang ating Panginoon. Or, tinanggap mo man siya, pero hindi natin ninanamnam, hindi natin sinisavor yung kanyang pag-ibig na ibinigay niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, nasan po tayo dito, mga kapatid? Do you still realize and enjoy in your life the outpouring love of God? O nandun na tayo sa stage na we find it difficult to love. Konting galaw lang nung kasama natin sa bahay, bugnot na tayo. Is that the love of God that we have received through His Spirit? Baka po ang susi, kailangan nating balikan yung dakilang pag-ibig ni Kristo. Kumusta po yung mga mag-asawa dito po sa loob ng ating iglesia? Kumusta po ang inyong relasyon? Araw-araw po ba kinakikitaan tayo ng pag-ibig sa isa't isa? Or kinakapos na? Kumusta yung mga magkakapatid? Kayo ba ay may pagmamahalan pa na gaya ni Kristo? Especially if we are Christian family. Kumusta yung magulang sa inyong anak? O kaya naman ang anak sa magulang? At kumusta yung bawat isa sa atin bilang magkakapatid sa Panginoon? Beloved, balikan natin the source of this love. It's an unlimited love. It's an unconditional love. At yun ang gusto ng Panginoon na mangyari din po, ma-practice natin. Pwede po bang maging ganong community ang Alpha Baptist Church? Amen po ba? Can we be this kind of community na kung saan sasabihin natin, we are recipients of the outpouring love of Christ at ang gusto natin sa lahat ng ating gagawin sa ating pong buhay bilang isang iglesia, pag-ibig ni Kristo, yung i-exalt natin. Hindi yung ating mga sarili. And let's pray for that. Kasi I know Satan will do everything para po sirain ang magandang ginagawa ng Panginoon. I am telling you, he will do everything. He knows all the strategy na kaya niya. Since the ancient of time, he knows kung paano po manira. Kasi yan yung purpose niya But let the love of Christ, the outpouring love of Christ, yung talagang palagi ang mahasik sa atin at ma-practice po natin. Now, after Paul talks about the outpouring of God's love in the Spirit,
through the justification by faith. Ang ganda po nung connection nung flow of thought dito ni Paul. Pangalawa, pinakita po niya yung oddity, if I pronounce it right, or oddity, or uniqueness. Gusto ko po kasi pare-pares na letter O eh. So, oddity of the love of God. Paano naging unique yung pagmamahal ni Kristo? Yan naman po yung binanggit dito sa verses 6 hanggang 8. For while we were still weak, at the right time, Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. But God shows His love for us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Beloved, may makikita po ba tayong ganitong klase ng pag-ibig sa ibabaw ng mundo? How unique is the love of God? Number one, it is given when we are still weak. Sabi po ng passage, the love of God is given to the undeserving, to the ungodly, to the sinners like us. Sabi po ni Paul, kung yung sa mabait nga na tao, bihira ang mag-aalay po ng buhay. Tama po? At kung yung mabuti sa kapwa, yun yung main difference po niyang dalawang salita dyan eh. Marahil ay merong iilan na mag-attempt na mag-alay ng kanilang buhay. Pero imagine sa makasalanan, sa undeserving, sabi ni Paul dito, tiyak walang gagawa po nito. Pero God did. He died when we are in our sinful state. That's the point. Hindi po ito binigay nung naging kamahal-mahal na po tayo. Kasi wala sa atin ang kamahal-mahal. It's not given because of our own credit. Kung bakit po tayo minahal ng Diyos, yun ay dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. Hindi dahil tayo ay kaibig-ibig. And imagine, gusto po niyang iparanas sa iyo at sa akin, out of billions of people, yung pag-ibig na ito. Kaya nga po mga kapatid, sa mga taong hindi marunong umibig ng kapwa, or ang iniibig lang po natin ay yung sa tingin natin, kaibig-ibig sa ating paningin, that's not the love of Christ. That's not the love of God. Ang pagmamahal ng Diyos ay ipinagkaloob niya po sa atin, bagaman hindi tayo karapat-dapat. And this is the basis of Christian love. Mabigat po. Wag lang daw po natin mahalin yung mga kamahal-mahal sa church, sa school, sa tahanan, sa trabaho. The call is for us to love even the unlovable. Kanina may binanggit si attorney, nakalimutan ko lang eh. Parang same thought na, sabi pa nga niya, ikaw yung dapat na nag-i-initiate, nagre-reach out. Kaso, minsan yung prinsipyo po ng mundo ang nangunguna sa atin. Tama po. Pinapangunahan tayo ng makasalanang prinsipyo ng mundo. Ba't ako yung magre-reach out? Ako yung sinaktan. Tama po. Pero different yung love na tinutukoy dito ni God. Very unique. And we can only do that kung tayo po ay didepende ng husto sa banal na spirito. Kasi again, kung sa atin lang talagang hindi po natin to kaya. Hindi po natin to magagawa. Pero binigay na sa atin yung banal na spirito para siya yung mag-i-enable sa atin to do what seems impossible for the world to do. At sinabi po dito, hindi lamang po ito ibinigay, yung pag-ibig ng Diyos, nung tayo ay nasa state ng pagiging makasalanan, it is also given at the right time. So ipunin natin po yung thought na iniipon dito ni Paul. God's redemptive love is never late. Sabi ng Galatians chapter 4 verse 4, when the fullness of time had come. Ipo ba, from the Old Testament, it was prophesied kung kailan ipapanganak si Kristo, kailan mamamatay si Kristo, lahat nakalatag. Even the name of Christ is given. So lahat po yan, in the fullness of time, God sent forth His Son. So the love of God was displayed when the world was already prepared.
Spiritually speaking, madami ng pinagdaanan at aral na tinuro, even from the Old Testament, yung background. Actually, pag pinag-aralan nga po natin, karamihan sa Old Testament, most of them, makikita natin, picture ni Christ. Sacrifice, temple, lahat ng nandun. Foreshadowing of who Christ will be. Atonement, lahat yun. No? Spiritually, prepared na po nung ipinanganak si Kristo. Economically, nagtathrive, although under ng Roman Empire, nung pinanganak si Jesus Christ, ang Israel, but still, nandun yung economic progress. Linguistically, nandiyan na yung Greek at iba't ibang mga language. Politically, philosophically, everything is being prepared for the coming of Jesus and for the spread of the gospel. So, hindi po late si God. And He always gives His love on time. That's the point. Merong right time. Ano pong implication nito sa atin bilang mga tao? Eto, let's be honest. Madalas po, ang issue natin, dahil iba-iba yung personality na meron po tayo, we demand time to forgive. Tama po? Ayoko munang magpatawad. But sadly, yung mga time na hinihingi natin, minsan hindi po siya nagagamit para mas maging forgiving tayo. Minsan nagagamit pa yung extra time na yon para mas namnamin natin yung sakit. Lalo na pag may gumatong pang ibang tao. So mas lalo tayong nahihirapan na magpatawad sa atin pong kapwa. Pero sana po, gaya ng pagmamahal ni Kristo, magmahalan po tayo at wag nating i-delay na ipakita ito sa atin pong kapwa. Because even the Lord Jesus Himself, hindi niya dinelay yung pagpapatawad niya po sa atin. Do you still remember ang inyo pong spiritual birth? Kung meron man tinatawag na spiritual birth, I think mine is October 10, 1999, kung di po ako nagkakamali po, no? Nung tinanggap ko si Jesus nung araw na yon, dito po sa lugar na ito mismo, sa upuan yata ni Ate Henya o ni Kuya Chito, basta banda dyan lang nung sinaran ako ng gospel. That day when I asked the Lord Jesus Christ for forgiveness, I received forgiveness. I received pardon from sin. Even though God knows that at that early stage, grade 4, grade 5, marami akong nagawang kasalanan. Pero hindi dinelay ni Jesus yung pagpapatawad niya sa akin. And even us, di ba nga po, araw-araw ang kumandang Lord, portion ng pattern ng prayer na tinuro niya sa Matthew chapter 6 is, we will ask God for forgiveness. From what? From all the sins that we have committed. And every day, when we ask forgiveness to the Lord, ibinibigay niya yon sa atin. 1 John 1:9, who is God? He is faithful, He is just. Hindi lang niya tayo patatawarin. Lilinisin pa niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sa mismong oras na yon. Pero sino tayo para i-withhold yung love? Sino tayo para i-withhold yung forgiveness? Honestly, hindi ko po tinataas yung sarili ko. Ito yung main reason ko kung bakit minsan kahit anong sama nung ginagawa sa akin ng tao, hindi ko na halos magawang magalit sa kanila. Bakit? Kasi pinupuno ko yung sarili ko ng pag-ibig ni Kristo. Sinasabi ko, ako nga, ang dami kong kasalanan na nagagawa. Pero si God, He still outpours His love on me. Who am I? Para i-withhold yung forgiveness na yon sa aking kapwa. And that's my prayer for all of us here, mga kapatid. Kasi malaking issue to eh. Of course, meron tayong iba't ibang maturity. But at the end of the day, ang issue pa rin is the Word of God, the command of God, and the example of God that He has shown to us. Pagdating pa rin natin sa langit, hindi pa rin tatanungin ni Jesus na, ano bang level ng maturity mo noon at hindi ka nagpatawad? Ang sasabihin ng Lord, this is my command, sinunod mo ba yung command ko? At ang sasabihin natin, Lord, dinelay ko yung pagpapatawad kasi ibang level yung ginawa niya sa akin. Alam niyo po, pag ganun, parang higit pa tayo sa Diyos. Ang isang taong hindi mapagpatawad, maybe you don't understand really how God
forgave you. That means shallow yung appreciation natin. Pero the more our appreciation of God's love lumalalim, the easier it is to forgive. Because we know that we are forgiven. Yung sabi ni attorney pala kanina, forgiven people are forgiving. Sana matindi po kayo ng first service para narinig niyo po yun. No? Ang ganda. And that's true. Forgiven people is forgiving people. Yun po dapat maging tayo. Every day, sa mga taong nakakasama po natin. Sana po hindi lang natin ito ma-practice sa church. Sa mga bahay po natin mismo. At kung saan-saang lugar man tayo dinadala ng Panginoon. So, I don't want to overemphasize this, pero yun yung totoo eh. Yun yung dapat, yun yung tama. Yun yung gusto ni Lord. So kung nahihirapan tayo magpatawad, hayaan mong i-consume ka ng salita ng Diyos at ng Espiritu ng Diyos upang mag-increase yung level of forgiveness natin at ma-attain natin yung gusto ni Lord na level of love and forgiveness that we have to give sa atin pong kapwa, especially sa ating kapwa mananampalataya. So, pangatlo, sinabi po dito, it is given through the death of Christ. So, this is how unique is the love of God po, no? Alam niyo po mga kapatid, when we die for someone, nasubukan niyo na po ba? parang mali yung tanong ko. When we die for someone, tapos nasubukan mo na po ba? Yung mga taong parang willing to die sa mga mahal po nila, no? It speaks of the level or intensity of their love. Ito sa mga tao na yun. Mga magulang. Di po ba? May mga magulang talagang pag may sakit yung anak, minsan, sino po dito yung napapapray pa na, Lord, ako na lang. Huwag lang yung anak ko. Ako, hindi ko pa nasubukan po mag-pray ng gano'n. Kasi wala pa. Di po ba? Pero that is how intense is the love ng parents sa kanilang mga anak. May mga magulang na halos mamatay na pagtatrabaho po, no? Ma-provide lang yung mga pangailangan. And yung mga taong willing to die for others, it speaks also not only of the intensity of their love, but also it speaks of their purpose. And normally, bakit gusto mong or willing ka na mamatay para sa iba? Because you want to protect them. You want to save them from harm. Naalala niyo po si Jack? Di ba? Siya na lang yung lumubog. Nung lumubog yung Titanic. Basta maligtas lang si Rose. Si Rose lang, selfish si Rose nung time na yun. Hindi niya pinaangkas si Jack. Kasya naman yata sila parehas dun sa lumulutang na bagay. Pero yun nga, siya na lang yung namatay para ma-save si Rose. So, ang purpose niya is to protect her, to save her. Both of these words, intensity and purpose, ay totoo po sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. John 3:16, it talks about the degree or the intensity of the love of God. Sabi doon, for God so loved the world, He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Romans chapter 5, verse 8, it speaks of purpose. Ano po yung purpose ng Lord? Bakit siya namatay para sa atin? Upang ipakita yung kanyang pag-ibig. In this context or angle, binibigyang diin po dito yung kamatayan ni Kristo para daw po kanino? Namatay si Kristo for us. The word for is the word huper, meaning on our behalf. So Jesus' death for our salvation, yun po yung hina-highlight nitong passage na ito. Yung substitutionary death ni Jesus Christ sa atin. Kaya hindi po masamang sabihin na namatay si Kristo para sa atin. That is a biblical doctrine. Tama po? Namatay si Kristo para sa atin. Pero maling sabihin na namatay si Kristo para lang sa atin. Kasi nga, hindi po siya namatay para lang sa atin. It's not exclusive for us yung kanya pong kamatayan. At ang katotohanan, secondary lang po yung purpose na yon, na namatay si Jesus for us. The main purpose of the death of Christ is the glory of God. Hebrews chapter 2, verse 9. So yun po yun, yung kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. At tayo ay naambunan lamang, no, ng desire ng Lord na ma-highlight yung kanyang glory through the death of His Son. So nakinabang po tayo doon sa kamatayan ni Kristo at nagkaroon tayo ng
kaligtasan. And what really makes the love of Jesus in His death unique is hindi lamang po yung intensity and purpose, but also yung pagiging unconditional and unlimited po nito. It is unconditional in that He showed it, sabi nga po natin, regardless of man's state as sinner, and purely out of His nature as loving God. And it is unlimited because it is eternally redemptive in nature. Panghabang buhay po yung effect nito in respect to time and effectivity. So, hindi natin mame-measure po yung pag-ibig ng Diyos. Ano ngayon po ito sa atin? The uniqueness of God's love, unang-una, it calls us to believe in Jesus. So, gustong ipakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig upang tayo po ay manampalataya sa Kanya. At ito po yung pag-ibig na hindi natin matatanggihan. Ito yung pagmamahal na kailangan natin, bagaman hindi po natin ito deserve. At ito yung pagmamahal na nakapagliligtas. Pangalawang letter C. The uniqueness of Christ's love creates love for God. Ano po sabi ng 1 John 4:19? We love Him because He first loved us. So yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, ang tamang pagtugon po dito ay mahalin din natin pabalik ang ating Panginoong Diyos. Hindi bilang sukli, but bilang pagtugon, bilang pasasalamat sa Kanyang pag-ibig sa atin. Pangatlong letter C, the uniqueness of Christ's love compels us to live for Him. So hindi lamang niya gustong iparanas po yung Kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin, kundi gusto niya na mamuhay tayo ng may katuwiran bilang pagtugon sa Kanya pong pag-ibig. Di ba parang, sorry for the term, kabastusan naman kung minahal na tayo unconditionally, tapos ang isusukli natin ay makasalanang pamumuhay pa rin sa ating pong Panginoon. So the love of God compels us na mamuhay tayo ng may katuwiran para po sa Kanya. Number 4 na letter C, the uniqueness of Christ's love commands us to love one another. Diba? So kaya dapat po tayo ay nagmamahal na we love selflessly because Christ loved us unconditionally. So mahal mo po ba ang kapatid mo sa Panginoon? Amen. Parang hindi po. Ayan. So, panglima na letter C, it corrects us when we are astray. Hebrews chapter 12, 6-11, di po ba? Malinaw na sinasabi po dito na ang mga minamahal ng Panginoong Diyos ay Kanyang itinutuwid. Narinig niyo po ba yung statement ni Lea Salonga? Si Lea Salonga, yung ano nga yung kinanta niya? Basta siya. Sikat po siya. Nakalimutan ko yung mga kanta po niya. Yung kanyang conviction, grabe po, no? Kasi para sa kanya, pagpapakita ng pagmamahal, yung itolerate niya, yung kanyang trans man na anak. Tama mo, no? Babae na gustong maging lalaki. Trans man. Nagpatanggal nga ata ng breast yung kanyang anak. So pinagtatanggol niya. Sabi niya na wag mong piliin maging magulang kung hindi mo uunawain yung anak mo kung ano magiging siya parang sa inara. Parang gano'n yung pinakang thought po, no? So gano'n yung kanyang pananaw pagdating po sa pag-ibig. Baliktad sa pananaw ng pag-ibig na meron ng Diyos. Sapagkat ang totoong pag-ibig ay nagtutuwid ng pagkakamali, ng pagkakasala. So, kumusta po tayo bilang mga magulang sa tahanan? Minsan po ba pag lumalapit yung mga anak nyo sa inyo at nagsasabi sila ng mga bagay, ay kinukonsulta po ba talaga natin kay Lord para ma-discern natin yung tama at mali? At maituwid natin kung mali talaga. Matuwid natin lovingly kung mali talaga yung kanilang pinagdadaanan. So sana po, no, ang maging pattern natin ng love sa inyong mga anak po ay yung pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag natin silang itolerate kung mali talaga. Ituwid po natin sila. So God's love is so unique and incomparable. Kaya nga po mapapansin din natin that there is something unique in the Christian community.
Hindi po tayo perfect dito as a church. Pero the uniqueness is there. Because the Spirit is there. And the love of Jesus is the thing that binds us. Tanggalin po natin yung love ni Christ, hypothetically speaking. Tingnan po natin kung anong mangyari sa atin dito as a church. Baka mag-away-away tayo. Pero ilagay natin sa ating gitna ang pag-ibig ni Kristo. Siya yung tutulong sa atin para despite of our differences and misunderstandings and miscommunications, we will still be mended. So, pangatlo pong letter O, the overarching purpose of God's love. So, ano po ba yung pinakang-purpose ng pag-ibig ng Diyos? Ilan sa mga nabanggit po dito sa remaining text from verse 9 to 11, number 1 is to be rescued from the wrath of God. Dalawang beses po binanggit yung salitang wrath dito. And actually, sa chapter 1 pa lang ng Book of Romans, tinadtad po ng salitang wrath. The wrath of God against the sin of men. Kung hindi po dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang naghihintay po sa atin ay ang puot ng atin pong Panginoong Diyos kapag tayo po ay humarap na sa Kanya. Pero salamat na lang kasi minahal tayo ng Panginoong Diyos, no? Para hindi natin maranasan yung Kanyang galit. Alam niyo po, gaano ka napupuot ang Diyos sa kasalanan? Remember, hell. Hell ay hindi po kagaya ng presinto. Years ka lang makukulong tapos okay na. No. Hell is forever. At yung wrath ni Lord is an eternal wrath against our sins. Ganun kaseryoso ang Panginoon sa ating mga kasalanan po. Pero again, because of the love of God, that's one purpose. We are rescued from the wrath of God. And we are not only rescued na tinanggal yung pagiging guilty natin, we are justified, but we are reconciled to God. Yun po yung sinabi dito. 3 beses naman pong binanggit yan sa verses 10 to 11. Minahal tayo ng Diyos dahil gusto niya na bumalik yung nasira po nating ugnayan sa Kanya. Na-enjoy niyo po ba ngayon ang inyong relationship sa Diyos? Anong part ng relationship natin sa Diyos ang pinakang na-enjoy mo po ngayon? So pag-isipan po natin yan, no? Masarap. Wala na pong sasarap sa buhay na alam mo na nasa malinaw ka na kalooban ng Lord. Pero the moment na we go outside of that circle, malungkot po yung buhay. Ako personally, ang daming beses ko na po yung naramdaman. Malungkot ang buhay outside the circle of the love of God. So alam niyo po, I think this is one good ministry. Yung tinatawag po na ministry of reconciliation. And I praise and thank the Lord because in our church, no, from time to time, may mga men and women of God na ito yung puso nila. Na tumulong sila na mapanatili yung pagkakaisa. Diba? And na-appreciate ko yung mga pagkakataon na sometimes yung problem hindi na nakakaabot sa amin as pastors. Diba? Hindi dahil we don't care, but because that means na doon pa lang naayos na. May pag-ibig, may banal na spirito na nanguna, na gumabay. So the ministry of reconciliation is a very good ministry po, no? Na praise God na pa-practice po natin dito sa church. By the way, no, bigla ko lang po palang naalala. Pag-pray po natin, Lord willing, magkaroon din tayo ng counseling. Especially kung marerentahan po itong part na to, magkakaroon ng office ng pastor, ganyan. So yung mga gustong magpa-counsel, pag may asawa kay pastor natin sila. So pero pag yung ibang mga bagay, pwede naman na po sa akin. Yan. So yun, yung mga counseling, ministry of reconciliation, yan ang magandang reflection natin sa reconciling love na ginawa ni God sa bawat isa sa atin. And pang-apat po is to rejoice in God. So to rejoice in God, literally, is to glory in God. At ito po pala yung purpose din kung bakit pinakita ng Lord yung kanyang pagmamahal sa atin. Yun yung sabi po natin kanina, no? Secondary lang yung namatay siya for us on our behalf. Kasi the primary reason is for us to rejoice in God, or literally, for us to glory in God. The love of God is not designed to highlight
tayo bilang mga tao. Ang pinaka-purpose po ng pag-ibig ng Diyos ay ang ma-highlight ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak doon sa krus ng Kalbaryo. So, if we will only understand and embrace the purpose of the love of Jesus, I believe there will be no reason for us para maging unloving po tayo. Kapag yung glory ng Lord ang nakasalalay, magiging mas mapagmahal po tayo sa ating kapwa. Mapagmahal kahit tayo yung nasaktan. Mas magiging mapagmahal tayo kahit nasasabihan tayo ng masasakit na salita. Mas magiging mapagmahal tayo kahit na ni-busted tayo. Di po ba? Di ba sa mundo, pagka yung mga, ewan ko ba, bakit sasabihin nila, mahal ko si ganito. Pero kapag ka binasted, ano nangyayari? Galit na ako kay ganito. Di ba? Ibig sabihin, hanggang doon lang yung pagmamahal niya. Pag sinagot ka lang. Pero hindi po ganun eh. Dapat mahal pa rin natin yung tao, ano man yung kanyang maging pagtugon sa inaalay natin na na pag-ibig. O magiging mapagmahal pa rin tayo kahit na matigas yung ulo ng mga anak ninyo or hindi natin eh. Magiging mapagmahal pa rin kahit nabubulyawan ka ng asawa mo. Ano pa yung mga sitwasyon na madalas ay feeling natin ay nagkukos sa atin para maging unloving. So balikan natin, yung glory ni Lord yung nakasalalay sa kanyang pag-ibig. So therefore, we practice love not only because we are recipients of God's love, but because we want to honor the glory of our Lord and Savior Jesus Christ. So again, kung nahihirapan kang magmahal, balikan mo lang kung paanong unang binuhos ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa atin. At nawa po ay magmahalan tayo, hindi dahil sa kung ano paman, kundi dahil gusto natin higit sa ano paman na mapaluwalhatian ang Diyos na nagmahal po sa atin ng lubusan. Let us pray. Dear God and Heavenly Father, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Kulang po yung oras na ito, Lord, para namnamin namin yung yaman ng iyong pag-ibig. Pero salamat sapagkat ito ay nananalaytay sa bawat araw, sa bawat detalye ng amin pong buhay. At ang panalangin po namin, Lord, tulungan niyo po kami na tumugon ng may pagpapakumbaba at pag-ibig sa iyo at pag-ibig din po sa amin pong kapwa. Patawarin mo po kami, Panginoon, at kung kami po ay natutukso na hindi maging mapagmahal, tulungan niyo po kami na mapaalalahanan kami ng banal na Espiritu at maituwid po kami, Panginoon, at ma-overcome po namin ang tukso na hindi maging pagmahal sa amin pong kapwa. At gusto po namin itong gawin, hindi lang sa kung anumang dahilan, kundi dahil gusto po namin ikaw palaging maluluwalhati sa amin pong buhay. Maraming salamat, Lord, sa iyong dakilang pag-ibig. Mahal ka po namin, Ama. Ito po aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen, amen.